Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. So welcome po ulit dito sa ating talakayan. Napaka-importante po natin na magbahagi tayo ng mga awareness dun sa ating mga kababayan at maibigay po natin yung mga informasyon or mga makakatulong sa ating mga desisyon para sa ating ikauunlad ng bayan. Yun lang naman po ang ating goal dito sa ating channel. So magkaroon po tayo ng idea or mga pananaw na sa tingin natin ay malaki po ang maiko-contribute doon sa pagsulong ng ating bayan. Kasi dito doon po naka-focus ang channel natin yung makapagbigay ng information na higit na makakapag-paunlad doon sa ating bayan. Kasi ang focus po natin dito ay yung kapakanan ng ating bansa at hindi po yung kapakanan ng political personality. Again, so dito po sa channel natin, nare-remind ko na lahat po dapat ng taong bayan ay ang pagsuporta sa ating bansa ay 100%. Yung pong sobra-sobra nating pag-support doon sa mga political personality, ibaling po natin yan sa ating bayan. So dapat ang approach po natin sa mga political personality, kahit sino po yan, dapat po ang approach natin dyan ay neutral. So ang hinihingi po natin dyan dapat, again, ang panawagan nito ng sambayan ng Pilipino, dapat ang hinihingi po natin sa mga political personality niya yan ay ang genuine na pagsisilbi nila sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Okay, hindi po sila naghihingi ng mga kagaya ng mga pagsuporta sa kanilang personal interest nila. So hindi dapat po tayo hinihingan ng ganung kapalit doon sa pagsisilbi nila, kasi ang reminder po natin dyan, ang political personality ay pinili po nilang magsilbi sa bayan. Yan po ay makabayan na gawain, yung magsilbi sa bayan para ang mag-benefits ay yung nakararaming taong bayan. So wala po tayo dapat yung binibigay na kapalit na sobrang pagsuporta, kasi pinili po nila ang pagsisilbi sa bayan. Hindi po natin yan inoffer po nila yung sarili nila para maglingkod sa bayan. Hindi po nila inoffer yung sarili nila para ipagtanggol natin sila dun sa kanilang mga personal interest. Okay? So dapat po walang ganong attachment ang ating sambayan ng Pilipino sa mga political personality, kasi doon po nag-uumpisa yung problema eh. Once na yung isang political personality ay nag-project siya sa taong bayan ng isa siyang superhero at tanging siya lang makagagawa ng solusyon dun sa mga problema ng bayan, at nagdidemand sila ng yung tinatawag na pag-protection sa kanila ng taong bayan. Yun po ay sa tingin ng ating channel ay hindi po yun nakakatulong sa ating overall na health ng ating bansa. Bagkus yun po ay pinag-uumpisahan ng polarization, yung sobrang pagsuporta sa political personality. Again, ang panawagan po ng ating channel dito sa ating mga kababayan, ibaling po natin yung support na ibinibigay natin, yung sobrang support ay binibigay natin sa mga political personality. Regardless po kung sino yan, kung opposition man, administration man yan, or independent. Again, yung sobrang suporta po natin na yan, ilagay natin yung pagsuporta na yan sa mga institutional ng gobyerno, sa mismong leadership ng gobyerno na kung saan sila po yung naatasan na mamuno sa ating bayan. At syempre, yung mismong bansa natin, yun laki ang susuportahan natin. Again, dun sa panawagan po na pagsuporta dun sa leadership na namumuno ng ating gobyerno, yan po ay pagtuunan ng pansin natin. Ang titingnan po natin dyan yung mga tamang direksyon ng policy na ipinapatupad, yun po ang suportahan natin. Pero po yung mga policy ng leadership na naglilining doon sa personal interest noong leaders na yon, yun po, yung pagsuporta natin, yung tanggalin natin yun. Again, ang suportahan po natin yung mga policy na may malaki ang naiaambag sa pag-unlad ng ating bansa. Yun lang po ang dapat nating tutukan, at hindi yung mga personal interest, kasi nakita po natin yan, yung mga personal interest na pagbabase ng taong bayan sa pagsuporta sa isang political personality.
diyan po nag-uumpisa yung ating pagkakawatak-watak ng ating sambayan ng Pilipino. So nagiging ano tayo nagiging yung iba nating kababayan na nagiging ano na yung may nabasa ako nito narinig ko sa isang commentary na tinatawag nilang yung superhero mentality ng ating kababayan. Yung itinuturing nila yung isang political personality ay superhero na yun lang, siya lang ang tanging makakapag-resolve ng lahat ng problema ng ating bayan, which is yun po ay maling-maling naratibo. Okay, wala pong isang tao na kaya makapagbigay ng solusyon sa problema ng bansa, ng buong bansa. Hindi po yan kaya ng isang tao at common sense lang po ang gamitin natin dyan. Ang pagpapatakbo po ng gobyerno is collective effort magmula sa leader at saka yung kanyang mga mapipiling tutulong sa kanya na makapag-produce ng isang policy na mas nakakatulong, nakapokus dun sa pag-unlad ng bansa. Yun po ay collective effort, hindi po yun gawa ng iisang tao. Mali po yung nakikita natin sa mga naratibo na lumalabas sa social media na isang tao lang ang single-handed na makakapagpabago ng direksyon ng sambayan ng Pilipino at ng bansa. Ay yan po ay malaking may tuturing natin na kasinungalingan yung ganyang naratibo. Okay? Tandaan po natin, may remind, lagi ko po ito sinasabi sa ating mga previous na content, na ang gobyerno po ng Pilipinas, balik po tayo sa government system natin, tatlo po yan. Meron tayong legislative, presidential, at saka yung judiciary. So tatlo po yung equal branch na yan. So magkakapantay po ang kanilang function sa ating gobyerno. So ibig sabihin, pag yung pong tatlong branch na yan ay may quarrel sa isa't isa, doon po nagkakaproblema yung ating bansa. So ibig sabihin, tayong mga taong bayan po, sa halip na maniwala tayo dun sa mga paninira dito sa tatlong branch ng government natin, tanggalin po natin yun kasi yung effort natin na siraan yung tatlong branch ng government na yan, magre-reflect po yan sa ekonomiya ng bansa. Okay? Masisira po ang momentum ng pag-unlad ng ating bansa. So dito hindi ko naman po sinasabi na ipagtanggol natin itong tatlong branch na ito ng government kahit mali yung ginagawa. Again, tayo po ay ang tinutulak natin dito sa ating channel ay rule of law. Ibig sabihin, ang titingnan natin dito sa tatlong branch ng government na ito is dapat umaayon yan lagi sa batas. At pag mali na po yung ginagawa nila, syempre may karapatan tayong mga taong bayan na tulig sa inyong mga maling policy at maling ginagawa ng branches ng government nito. Kasi karapatan po natin yung bilang isang sambayan ng Pilipino na alamin kung ano yung mga maling ginagawa at alamin yung mga tamang ginagawa ng mga branch nito. So, ibig sabihin, hindi po tayo nananawagan dito na blindly suportahan natin ang sangay ng mga gobyerno na to. As long as wala po silang maling ginagawa, suportahan po natin. So pag may mali na po silang ginawa at sa tingin natin ay makakaapekto doon sa pag-unlad ng ating bansa, doon na po tayo makialam at mag-voice tayo ng ating saloobin. Pero again, yung sa pag-voice po ng ating saloobin, dapat po yan ay yan po ay umaayon din siyempre sa batas. Hindi naman po tayo nananawagan dito ng pag-aaklas or yung mga violenting reaction, no? Kailangan nga natin is constructive lagi tayo. So again, ang kapangyarihan ng taong bayan ay nai-implement lang natin yan tuwing eleksyon. Kagaya po nito, katatapos lang natin ang midterm election at yun nga po kahapon nagkaroon na tayo ng paghahalal ng 12 senator at congratulations po dun sa mga officially proclaimed ng COMELEC at mag-uumpisa na ng kanilang trabaho sa mga 20th Congress. Yun, napaka-importante po yan. So, congratulations po at sana po ang panawagan na natin sa ating mga nanalong magsisilbi sa national level position is
i-priority nila ang policy ng pag-unlad ng bayan at tigilan nila yung mga personal interest nila. Okay? Mga personal na interest or pagprotekta sa mga kapwa nila politician na may mga sangkot sa mga controversy. So dapat hindi po nila yan hinahayaan na gamitin yung kanilang mga personalidad para magprotekta sa mga kapwa nila political personality na naharap sa mga cases. So kahit sino po yan. So ang importante po dapat ang prioridad nila is yung paglilingkod nila sa bayan sa pamagitan ng paglalabas ng mga polisiya na makakatulong doon sa pag-unlad ng ating bayan. Yun po ang inaasahan natin sa mga winning candidate na naproklama po ng ating Commission on Election. So sana po magkaisa na tayo. Yung unity sa pag-unlad ng bayan, doon po dapat nakapokus ang effort natin ng mga nanalong mga magsisilbi sa bayan. At tayong taong bayan naman, syempre, tapos na po yung ating pagsuporta doon sa mga ating mga ibinoto na mga kandidato, whether nanalo yan or natalo. Ang importante po, ang reminder natin sa sambayan ng Pilipino ay magbantay tayo doon sa mga inihalal natin. Lista natin kung sino yung mga gumagawa ng mga mabuti para sa pag-unlad ng bayan at saka ilista natin kung sino yung mga politician na nanalo ngayong eleksyon na personal interest at saka personal na interest ng kapwa politician ang sinusuportahan at walang ginawa kundi manira ng gobyerno. So dapat po yung mga political personality na mga sadyang iba po kasi yung mga political personality na nagbibigay ng komento doon sa mga maling ginawa ng gobyerno versus doon sa may intention talaga na siraan ng gobyerno na kahit wala naman siyang ebidensya laban sa gobyerno pero ginagawa niya ng issue para magkaroon ng paninira doon sa leadership ng gobyerno. Again, dapat po tinitigilan na ng mga ng mga political personality yan, and then yung mga taong bayan na naniniwala dyan sa mga political personality, tigilan na po natin yung mga ganyang sistema kasi yan po ang epekto lang yan ay pagkasira ng ating bayan. So again, magkaisa po tayo doon sa sa iisang direksyon, yung pag-unlad lang ng ating bayan. Again, lahat po ng mga aksyon, mga comment, statement ng mga political personality na may implication ng pagkasira ng bayan, yan po dapat ay hindi natin ini-entertain sa ating kaisipan. Okay, hindi tayo nagbibigay ng suporta sa mga political personality na ang intention ay siraan ang gobyerno, intentional na siraan ang gobyerno dahil ang magiging result po niyan ay ang pagbagsak ng ating bansa, ekonomiya at syempre ang hindi po naiintindihan ng iba nating kababayan. Pagka naniwala po tayo sa mga political personality na may intention talaga ni siraan ang gobyerno, ang maapektuhan po niyan ang ekonomiya ng Pilipinas at eventually tayong mga ordinaryong taong bayan na magsasuffer dyan. Kaya again, dito po sa ating channel, pinapanawagan po talaga natin na magkaisa tayong sambayan ng Pilipino sa isang direksyon. Tanggalin talaga natin ang sobrang pagsuporta sa mga political personality. Yan po talaga ang solusyon para maiwasan natin yung pagkakawatak-watak ng ating mga Pilipino, yung mga away politika na yan. May stop po yan pagka ang sambayan ng Pilipino ay nag-unite na at nagkaisa na sa isang direksyon at tinanggal na talaga yung suporta sa political personality. Kasi ngayon lumalabas po talaga na very popular po ang pagsuporta ng taong bayan sa political personality because po dahil sa social media. Yan po ang pinaka-catalyst ng polarization ng ating sambayan ng Pilipino, yung social media. Kaya nga ang importante po dito sa atin, ang goal natin dito sa ating channel is baguhin po yung kaisipan ng sambayan ng Pilipino at alamin yung tamang paraan sa paggamit ng social media para hindi po tayo nai-impluwensya mga naratibo ng mga political personality na yan. Ang interest lang ay intention na siraan ang gobyerno. Okay?
Yun po ang ating layunin dito sa ating channel. Sana po suportahan ninyo ang ating pananaw na yan at sana po maipalaganap natin yung ganyang panawagan sa mas nakararaming Pilipino para mas maraming mga Pilipino po ang magkaroon ng tinatawag nating critical thinking at laging unahin ang bayan at wag unahin yung mga political personality na yan. Okay? So yan pong political personality, double-edged sword yan. Yan po ay nakakatulong at the same time nakakasama sa bayan. So dapat po yan pong ating tandaan dito sa ating mga pinagsasabi dito sa ating channel. At yun nga po, so anong masasabi po ninyo sa ating topic ngayon? So ang importante po magkaisa tayo sa mag-move on na po tayo, no? Move on na tayo tapos ng midterm election. Tigilan na po natin yung mga political statement ng mga political personality na yan na ano pa rin, pilit tayong dinidivide. So again, tigilan na natin yan. Okay? So yun lang po ang ating topic at see you sa next content natin. So yun po at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong lahat dyan. So mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint, para at least magkaisa tayo sa ating layunin dito sa ating channel. Yun po ay pagkakaisa sa pagbabago, sa tunay na pagbabago sa pag-unlad ng ating bayan. Okay? So yun po at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong lahat dyan. Peace.